So, dito na tayo ngayon sa house. Kakapagod, no? So, ngayon, para sa mga friends natin na gustong pumunta dito sa US, ito lang mapapayo ko sa inyo. Laksan nyo yung loob nyo. Kasi, hindi basta-basta magturo dito sa US. Ang mga estudyante, talagang ang hirap i-handle, no? So, yung classroom management, dapat talaga ma-manage nyo talaga sila ng gusto. Then, tapos kailangan consistent kayo kung ano yung gusto nyong gawin sa klase nyo. Pag sinabi nyong no cellphone policy, dapat no cellphone policy. Pag close Chromebook. Kasi mga bata dito, may kanya-kanya silang laptop, no? So, yung laptop nila, yun yung Chromebook nila. Okay, so doon din tayo minsan nagpa-post ng ating mga lessons. So, ganun yung mga usual na nangyayari sa loob ng classroom. Another thing, ang lesson plan, wala kayong poproblemahin sa lesson plan. Execution ang magiging problema nyo dito. Kahit na minsan planado kayo sa pagtuturo, gusto nyo magturo ng kakaibang technique, kung yung classroom management hindi nyo pa rin na-maintain, wag na lang kayong teaching strategy. So actually gusto ko rin magkaroon ng magandang teaching strategy sa loob ng classroom. Pero until this time, I'm still struggling. Nag-struggle pa rin ako sa aking classroom management. So I just want to maintain, yun lang ang gusto ko mangyari, ma-maintain ko yung classroom ko sa loob ng classroom na yon, okay? Kasi kapag hindi mo na-maintain yung class mo, yung classroom mo, big issue yan dito sa US. Kasi ibig sabihin, poor classroom management ka. So, yun yung mga usual. At ang mga bata, pagka mga ayaw na nilang magtrabaho, ayaw na nilang magtrabaho, ang nangyayari usually, hindi yan nakikinig. Tapos, pag hindi nila gusto yung lesson, ano lang yan, tahimik lang yan minsan. So, hindi mo alam, kailangan lalapitan mo talaga yung mga estudyante, tatanungin mo sila kung naintindihan o hindi. Pagka nakita mo yung result, minsan talaga hindi nila sila talaga sinasagutan. Pag ayaw nilang magsagot, hindi talaga sila magsasagot, no? So, hintayin mo pa na magsagot sila. Lalo na kapag may mga 501 program sila, or ano ba tawag doon, yung mga ADHD, autism, so yung mga ganun na mga special case, may mga program sila na, so mga special students sila, no? So kasama talaga sa klase natin yung mga estudyante na gano'n, no? 501, 504, whatever, hindi ko maalala kung anong tawag doon. And then yung yung ating yung paglabas pa nila. So pagpasok, dapat may bell work ka, dapat well plan. Kapag papasok ka sa loob ng classroom mo, well plan ka, kasi once na hindi ka planado kung anong gagawin mo, malaki rin ang problema. And then kapag tingin mo sobrang na talaga ng mga estudyante, yung pagod na, yung parang feeling mo, mararamdaman mo na yun kapag ang mga estudyante parang sasabog na sa pagod. Kasi, so ako kasi math yung tinuturo ko, no? Minsan talaga bulk na yung mga papel nila, kasi minsan pag hindi sila nagpasa ng papel, sa susunod na araw meron na naman silang papel. So minsan 5, 6, 7 na papel nila, di pa nila napapasa. So kailangan tulungan mo na yun kapag ganong kalaki na karami na yung papel na ginagawa nila. So yun lang yung matulong ko sa as of now. Sometimes I'm going to give you some tips kung paano at ano ba talaga yung pagtuturo dito sa US, no? Okay? So bye bye for now.